May isang bagay na mahirap paniwalaan tungkol sa Gilas Pilipinas ngayon. Sa loob ng mahigit isang dekada, may isang pangalan na paulit-ulit nating nakitang suot ang national jersey, si Junmar Fajardo, 9-time PBA MVP, isa sa pinakadominanting big men sa kasaysayan ng Philippine basketball. Pero pagdating sa Gilas, hindi naman siya palaging ganun kadominante. May mga tournament na limitado ang role niya. May mga laro na halos hindi siya makapagpakita. At sa loob ng maraming taon, may mga tanong pa nga kung kaya ba talagang dalhin ni Junmar ang laro niya mula PBA papuntang international basketball. Pero kahit anong pagbabago ang pagdaanan ng Gilas, nandun siya. At ngayon, matapos ang 13 taon, papunta na tayo sa uling chapter ng national team career ni Junmar Fajardo. Kaya bago siya tuluyang magpaalam, balikan natin kung paano nagsimula, paano siya nag-adjust, at bakit naging bahagi si Junmar Fajardo ng iilan sa pinakamalalaking moments ng Gilas Pilipinas. Noong 2013, ibang-iba pa ang Junmar na kilala natin ngayon. Bata pa siya, fresh from his rise in the PBA, at nasa learning stage pa lang pagdating sa international game. Sa FIBA Asia Championship na ginanap dito mismo sa Manila, maliit lang ang role niya. Sa 7 games, naglaro siya ng average na 4.4 minutes at nagtapos sa 0.4 points at 1.3 rebounds per game. Hindi siya star. Hindi siya ang centerpiece, pero kasama siya sa isang team na gagawa ng malaking bagay. Sa semifinals, nakaharap ng Gilas ang South Korea. At alam naman nating lahat kung gaano kalalim ang sugat ng rivalry na yan. Sa mga nakalipas sa taon, isa ang Korea sa mga teams na hindi matalo-talo ng Pilipinas kung kailan ito kailangan. Pero noong gabing yon, nagbago ang lahat. Gilas ang nanalo, 86-79. Nasira ang tinatawag na Korea Curse at higit sa lahat, nakuha ng Pilipinas ang qualification para sa 2014 FIBA World Cup at si Junmar hindi pa siya ang bida. Pero nandun siya sa simula ng isang bagong era. Then came Spain. 2014 FIBA World Cup. First World Cup appearance ng Pilipinas since 1978. At dito natin unang nakita kung bakit may potential si Junmar para maging useful kahit isa sa pinakamataas na level. Sa buong tournament, nag-average siya ng 6.6 points at 4.2 rebounds. Hindi overwhelming. Pero may isang laro na nagbago sa perception sa kanya. September 4, 2014, Senegal ang kalaban. Last game ng Gilas sa group phase. Matapos ang matitinding laban sa mga powerhouse teams, kailangan ng Pilipinas ng isang statement. Doon na nagpakitang Gilas si Junmar. 15 points, 9 rebounds sa 32 minutes. At matapos ang overtime thriller, nanalo ang Gilas 81-79. Unang World Cup win ng Pilipinas in 40 years. At sa gabing yon, si Junmar mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyari yon. Mahalaga ang naging performance niya dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakita natin na pwedeng magkaroon ng impact ang laro niya internationally. Pero ang isang magandang performance ay hindi ibig sabihin na solved na ang lahat. Sa mga sumunod na taon, lumabas kung gaano kahirap ang international basketball para sa traditional big man. Mas mabilis, mas athletic at mas maraming spacing. At kailangan mong mag-defend outside the paint. Samantalang sa PBA, sanay si Junmar na siya ang focal point. Sa Gilas, hindi ganon. Kaya dumaan siya sa mga tournament kung saan maliit ang role niya. Noong 2016 Olympic Qualifying Tournament sa Manila, nag-average siya ng 5.5 points at 2.5 rebounds sa dalawang laro. Hindi nakapasok ang Pilipinas sa Olympics. Pero hindi natapos doon ang journey. Noong 2017, naging mas importanteng piece siya sa regional competitions, kabilang ang SEA Games Gold. At doon mo makikita ang isang malaking bagay tungkol kay Junmar. Kapag hindi gumagana ang dominance niya sa isang style of basketball, nag-a-adjust siya. Hindi siya kailangan maging top scorer para maging useful. Then 2019, China. Second FIBA World Cup ni Junmar. This time starter na siya. At sa 5 games, nag-average siya ng 7 points at 5 rebounds. Mas malaking role, mas malaking responsibility. Pero hindi pa rin naging easy. Naranasan ng Pilipinas kung gaano kalaking gap ang meron sa pagitan ng local dominance at world-class competition. At doon nagsimulang magbago ang game ni Junmar. Instead na lagi siyang hanapan ng post-up, mas naging mahalaga ang mga screens niya, positioning, rebounding, putbacks, physicality, and the little things. Unti-unti, natutunan niyang hindi niya kailangan maging Superman para makatulong sa Gilas. Then came 2023, Home World Cup. At this point, 10 years na siyang national team player. Hindi na siya yung batang center na unang sumali noong 2013. Veterano na siya.
9-time PBA MVP at isa sa pinaka-experienced player sa roster. Sa 2023 World Cup, nag-average siya ng 6.6 points at 5 rebounds habang nag-shoot ng 65% from the field. At may interesting details sa number niya. Nag-average siya ng 2.2 offensive rebounds per game, 7th best sa buong tournament. Meaning, kahit hindi siya kumukuha ng maraming shots, kaya pa rin niyang gumawa ng extra possessions para sa team. At nagpakita siya ng laban sa Dominican Republic. Karl Anthony Towns ang nasa kabilang side, NBA star, former All-Star, at si Junmar, 16 points at 7 rebounds. Kinapos man ng Gilas sa natalo sa uli, may mahalagang ipinakita ang tapatang yon. Hindi kailangan ni Junmar na sapawan ng NBA player. Ang kailangan niya lang ay ang lumaban at makipagsabayan. Hanggang sa dumating ang huling laro sa World Cup na yon. China ang kalaban. 11,000 plus fans ang nanonood sa arena. At doon na rumesponde at nagpasiklab ng gusto ang Gilas. 96-75, nanalo ang Gilas. Isa sa pinakamemorable na panalo sa World Cup, especially sa harap ng Filipino fans. At kahit hindi si Junmar ang leading scorer, bahagi siya ng veteran core na tumulong mag-close ng tournament on a high note. Pero hindi pa tapos ng chapter. Pagkatapos ng ilang linggo, sa Asian Games naman sa Hangzhou, gumawa ulit ng history ang Gilas, gold medalist. Matapos ang 61 taong paghihintay para sa isa pang ginto sa men's basketball sa Asian Games, at nandoon uli si Junmar. Then 2024, kalaban ng Latvia. Ito na marahil ang isa sa pinakamagandang halimbawa kung gaano kalaki ang pinagbago ng papel ni Junmar sa koponan. Olympic qualifying tournament. Pumasok ang Gilas sa Riga bilang dehado at underdogs, habang ang Latvia naman ay rank number 6 sa buong mundo. On paper, sobrang hirap ng matchup, pero niyanig ng Pilipinas ang entablado at nakuha ang panalo. 89-80, panalo ang Gilas. At si Junmar nandoon mismo sa gitna ng bakbakan. Nagtala siya ng average na 9 points at 7.3 rebounds sa tournament. Eksaktong naibigay ang liderato at tibay na kailangan ng Gilas mula sa isang veteranong higante. Hindi siya ang sole reason kung bakit nanalo ang Pilipinas, pero isa siya sa importanteng piece. At mas mahalaga, ipinakita ng performance na kahit nasa late stage na ng karir, kaya pa rin niyang maging valuable against elite international competition. Ito siguro ang pinakamagandang description sa late career ni Junmar. Hindi na niya kailangan maging center of the universe. Siya ang naging tactical anchor. Ang player na kayang mag-screen, mag-seal ng rebound, mag-finish, magprotekta ng possessions at gawing mas madali ang laro para sa mga players na kasama niya. At doon mo makikita ang tunay na evolution ng Gilas career niya. Noong 2013, kailangan niya matutunan kung paano mabuhay sa international basketball. Noong 2014, nagkaroon siya ng breakthrough. Noong 2019, naging starter siya sa World Cup. Noong 2023, naging veteran anchor siya sa home World Cup. At noong 2024, isa na siya sa mga experienced big men na pinagkakatiwalaan sa pinakamalalaking games. Pero habang lumilipas ang panahon, alam din ni Junmar na may bagong generation na paparating. Noong 2025, kinilala niya sina Kai Soto at Quentin Marshall Edu bilang bahagi ng future Gilas. Parang ipinapasa na niya ang baton. At ngayong 2026, dumating na talaga ang farewell. Ayon kay Coach Tim Cone, gusto nang magretiro ni Junmar pero hinila pa siya pabalik para sa upcoming FIBA window dahil kailangan pa rin ng Gilas ang size at experience niya. At ngayon, inaasahang huling dalawang laro na niya para sa national team ang magiging matchups kontra Jordan at Iran sa Mall of Asia Arena. 13 years, 3 FIBA World Cup, isang Korea curse na nasira, isang World Cup qualification na naging simula ng bagong era, isang victory na nagtapos sa 40-year wait para sa World Cup win, Asia Games gold after 61 years, at isang upset laban sa world number 6 Latvia. Kapag tiningnan mo lahat yan, madaling sabihing impressive ang resume. Pero baka may mas magandang paraan para intindihin ang legacy ni Junmar. Hindi siya nagkaroon ng 13 years na puro dominance. Hindi naman siya palaging starter. Hindi siya palaging top scorer. At may mga tournament pa nga na questionable ang impact niya. Pero bumalik siya, paulit-ulit. At sa bawat bagong generation ng Gilas, bawat bagong coach, bawat bagong sistema, natutunan niyang mag-adjust. Ayun na siguro ang biggest contribution niya. Dahil walang pakiang international basketball kung 9-time MVP ka sa PBA. Kailangan mong patunayan ang sarili mo every time. At si Junmar Fajardo ginawa yun sa loob ng 13 taon. Mula sa isang batang backup center noong 2013, naging bahagi siya ng generation na nagbalik sa Pilipinas sa World Cup. Mula sa player na kailangang patunayan na pang-international siya, naging veteran na hinahanap ng Gilas kapag kailangan ng size, rebounding at experience. At ngayon, kapag tuluyan na niyang hinubad ang Gilas jersey, hindi lang isang PBA legend ang nagpaalam. Isang buong era ng Philippine basketball lang sasara. Dahil sa loob ng 13 taon,
Sa bawat bagong chapter ng Gilas, may isang bagay na halos siguradong nandun, si Junmar Pajardo. At marahil yun ang pinakamagandang legacy niya. Hindi na kailangan ng perfect statistics, hindi na kailangan ng endless highlights. Ang mahalaga ng mangailangan ng Pilipinas ng isang player na handang mag-adjust, lumaban at magsuot ng national jersey kahit nagbabago na ang lahat sa paligid niya. Nandun si Junmar. Sa loob ng 13 taon.